Yan mga master, try natin to. Yung ginawa nating ano, parang maday jig. Testing natin yan. DIY lang din natin yan mga master. Fish on mga master. Fish on. Fish on po, fish on po. Lakas. Grabe. Grabing laban niya. Fish on. Nakapakagat tayo. Nakapakagat tayo doon sa ating ano, DIY maday jig. Sana suno. Suno nga. Hindi tinamaan mga master nung una eh. Suno. Suno nga mga kababayan, no? Suno na to. Apo. Angat agad. Ayan mga master yung gamit natin, no. Yan. Yan mga master, ang ganda ng kulay, oh. Tagal-tagal na tayo siya mag-ano. Tagal-tagal tayo din magkita ulit. Magandang hapon sa inyong lahat mga master. Sa araw ngayon, gagawa tayo ng tutorial kung paano gumawa ng sliding maday. Yan, sliding maday jig. Ito po yung nakakuha ng ating suno, nakaraang jigging natin. Bali, nagawan po natin ng tutorial para ma-share natin kung paano natin ginawa ito. Ito po ay ano, gawa lamang sa ano, sa takip ng bote. Yan. Takip ng bote sa tingga. Tapos ito yung mga gamit natin. Gagamitin natin. Pako. Papaliwanag ko sa inyo kung anong gagawin natin diyan mamaya. Syempre takip ng bote. Yung dalawang hook. Depende kung anong hook gusto nyong size. Itong gamit ko 1/0. Pwede kayong mag 2/0 mga master. Yan. Tapos assist cord or assist line. Yan. Nakalagay pa po sa lagayan natin yung flasher, tapos yung mga rubber skirt, yan po, ibang kulay, sticker, hologram sticker, yung aluminum foil na tape, aluminum foil tape, tapos yung tingga natin pinapakuluan na natin or pinapatunaw na natin, tinutunaw na natin mga master. So ayan. At may kulang pa pala dyan. Yan mga master, ito po yung kulang. Tubig. Ang lagayan ng tubig. Tsaka stainless. Yung stainless na lagayan ng tubig mga master. Yan yung kulang natin. So, ayan. Umpisahan na po natin ito. Let's go. So, ang una natin gagawin mga master, bubutasin natin itong plastic gamit itong pako. Yan. Bubutasin natin. Yung style kasi nito, dito sa bandang taas, yan yung diretsyo niya mga master. Yung butas niya, yung lusutan ng line, ganyan, medyo mataas sa takip ng bote, hindi sa gitna, sa bandang taas mga master. Kaya yung gagawin natin, yan, ganyan mga master. Initin ko lang to sa kalan, tapos bubutasin natin. So ayan mga master, ganito yung magiging itsura niya. Yan, medyo mainit pa yung pako. Ingat kayo mga master, dapat naka-gloves kayo, wag nyo akong gayahin. Yan, nakaganyan yan mga master. Lagyan lang natin siya sa yan, para mawala yung init. Ito mga master, ingat po kayo sa pagbuhos ng tingga. Yan, magbubuhos na tayo. Tabi ko lang muna itong mga maaaring masunog. Ang gagawin natin sa pagbuhos ng tingga, buhusan natin itong plastic mga master. Para hindi siya matunaw, ilalagay natin siya dyan sa tubig. Yan yung purpose ng tubig natin. Yan. Pero wag nyong lalagyan ng tubig sa loob. Wag nyo pong lalagyan ng tubig sa loob. Yan, dapat hindi siya basa sa loob para hindi sumabog yung tingga natin. Kaya dapat level yung tubig natin sa pinakatakip ng bote. Yan, naka-level dapat. So ganyan lang po. Kunin ko na yung tingga natin. Gaya nga po ng sinabi ko, ingat lang, dahan-dahan. So yan po yung kalalabasan niyan. Hintayin lang natin siyang
lumamig. Yan po yung magiging itsura niya. Medyo bako-bako kasi natunaw ng konti yung bote natin sa ibabaw. Pero good siya mga master. Wala namang problema yan. Ang gagawin natin dyan ay lilinisan pa natin yan bago natin kokoberan mga master. Yan. Yun lang po. Ganun lang magbuhos ng tingga sa Ganun lang magbuhos ng tingga sa takip ng bote or sa mga plastic. Dapat nakalubog sa tubig. Tapos wag lang lagyan ng tubig sa gitna para hindi pumutok yung tingga natin. So yan, bunutin na natin tong pako. Yun lang naman yung purpose ng pako mga master, para magkaroon ng butas yung tingga. Medyo mahigpit lang tong bunutin kasi syempre kumapit yung tingga mga master, pero mabubunot yan. Dahan-dahan lang para hindi kayo masaktan or masugatan. Yan. Pag nagbuhos pala kayo ng tingga or nagluto kayo ng tingga mga master, dapat nasa open area kayo or sa mga well ventilated place kayo. Ayun. Bunutin lang. Yan mga master. May butas na siya. Butas na yan yan. Yan natin ilulusot yung assist cord natin. Lilinisan lang muna natin to mga master. So ayan mga master, kontento na tayo dito sa ating linis dito sa ating ginawang ulo ng ating sliding maday. Yan. Goods na yan. Goods na yan mga master. Yan. Bilog na din siya. Yan. Gagawin na lang natin dito is sprayan natin siya ng pintura. Pwede namang hindi. Pwede namang hindi isprayan ng pintura. Dikitan nyo kaagad ng ito, yung aluminum tape or aluminum tape mga master. Pero sa akin, gagawin ko ngayon, isprayan ko muna siya ng pintura. Kahit anong pintura, basta para mas maging madikit itong ating tape sa kanya. Yan, sprayan muna natin mga master. Let's go. Ayan mga master, habang pinapatuyo natin yung pininturahan natin, gawa na tayo ng assist hook. Yan, assist hook. Yan, kuha tayo ng assist cord. Yung gagamitin nating cord mga master ay yung haba niya ay nasa 30 cm. Medyo mahaba-haba. Yan po, 30 cm. Yan po, ito po ay 80 pounds na assist cord. Ganda sana kung 100 pounds kasi naubusan tayo ng 100 pounds. 120 ganyan, pwede na yun. Pero goods pa rin itong goods pa rin itong 80 pounds. Walang problema yan. So yan ang gagawin lang natin. Parang ganun lang sa normal lang na ginagawa natin sa paggawa ng assist hook. Tapos natin yung camera natin. So parang sa normal lang na paggawa natin ng assist hook. So 1/0 na assist hook. Sukin lang natin ganyan Yan. Katusok, diretso natin dito. Laging nasa loob yung mahaba or yung tag end, laging nasa ibabaw. Yan mga master. Yan. Pasensya na kung hindi masyadong mag-focus yung camera natin kasi itong GoPro yung gamit natin Yan. Ayan po. Ganyan ang natin. Ganyan yung pagtali natin. Bali hindi ko nagagamitan ng vise or yung hawakan ng hook. Hawak-hawakan na lang natin. Kasi yan lang naman ang natin Ito lang naman ang gagawin natin Yan. Kailangan natin ng bobbin holder natin. Babalutan lang natin yan ng yung pinantatali natin. Yan. Natin pantali natin yan. Ikot lang natin hanggang umabot dan sa dulo. Yan yung forma Yan po. Tapos kailangan natin ng glue.
Ang problema natin, parang tumigas na yung glue natin. Ayun, malambot pa pala. Pulis pa to. Medyo lumagkit lang siya. Tagal ko na rin kasing ginagamit yung glue na to. Ano na to eh. Kumaga, yan o. Malagkit na siya. Sungkitin na lang natin mga master para mabilis. Yan. Lalagyan lang natin ng glue. Yung ating tali. Tapos lalagyan natin glue, didikit lang natin yan. Yan. Naidikit na natin yung access cord. Gagawin natin, talian na natin yan. I-secure na natin yan. Goods na yan. Tibay na yan mga master, hindi na basa-basa nabubunot ng isda. Yung mga ganyang tali natin. Yan, dito na natin hawakan sa cord bago natin i-lock. Yan. Kalimutan natin siyang lagyan ng flasher pala. Dito pala yung flasher natin. 10 strand. Tapos ang style niyan mga master, madodoble pa yan. Kaya magiging 20 yan. 20 strand yan ilalagay natin. Yan, yan. Ipapatong lang natin. Papahabol lang natin mga master kasi hindi natin nalagyan kanina. Yan po. Talian lang natin. Siyempre. Tali lang, tali. Yan. Tapos pag naitali nyo ng ganyan mga master, dodoble nyo lang. Babalik nyo lang to dun. Para hindi kayo mahirapan. Yan. Saka para malinis. Malinis yung pagkakatali. Yan. Ganyan din ginagawa natin pag nagtali tayo ng mga sisok natin sa jig. Yan. Ito. Yan. Goods yan. Ilak lang ulit natin pala ito. Ilak lang natin ulit. Yan mga master. Goods na yung asisok natin na isa. Mamaya na natin lagyan ng glue para hindi masyadong malagkit. Yan. Putulin natin itong excess na flasher. Itong sobra na yan, magagamit nyo pa yun sa isa. Sangkok natin. Yan na po yung isa. Ganun lang din ang gagawin nyo dun sa sa pangalawang hook mga master. Bali hindi ko na ipapakita kasi parehas lang din naman. So ayan mga master, natuyo na tong ating pininturahan na yung tingga natin kanina. Lalagyan na natin siya ng ito po, yung aluminum foil tape. Itong gawa ko mga master, medyo dugyot-dugyot yung gawa. Kumbaga, hindi siya masyadong pulido. Pero kung sigurado ako kung kayong gumawa, mas maganda yung magagawa niya. Bali itong ginagawa lang naman natin is parang guide lang. Kung gusto nyong gayahin, hindi, at least mga master may share ko. Yan po. Lagyan natin yan. Aluminum foil tape. Susin lang natin siya. Yan. Bye, gupit.
goods na yan. Kahit na medyo may sobra-sobra sa gilid. Kasi may gagawin pa tayo dyan eh. Parang pakintab lang natin yan dyan. Sa kabila naman. Bali hindi ko na siya linagyan dito sa gitna na to. Kasi pipinturahan din natin yan. I-sprayan ulit natin siya ng red mga master. Yun yung parang gagawin nating design dito sa ano na to, sa Maday jig na natin na to. Lagyan lang natin siya dito ng spray. Spray natin siya ng pintura dyan. Yan, pipinturahan na natin to. Hindi ko kasi maipakita kung paano natin pinturahan mga master kasi sa labas medyo wala tayong paglalagyan ng camera, kaya ano na lang, papakita ko na lang sa inyo mamaya pagkatapos. So ayan na mga master yung kinalabasan. Ayan. May sinadya nating matalsikan siya ng mga pintura dyan para medyo magpula rin siya, pero pinaka-pinuruhan natin yung gilid. Ayan. Ayan. May manipis lang siya dyan sa banda makintab niya. Kinapala natin sa mga paligid ng bilog. Kasi ganyan lang po yung itsura ng ginawa natin. Testing natin ito kung gagana sa mga susunod na fishing natin. Yan po. Tutuyin lang ulit natin to. Yan. So balik naman tayo dito sa paggawa ng skirt mga master. Dito na yung ating hook. Yan o. Ating hook. Ano pa, medyo malagkit pa pala yung glue niya, pero goods na yan para matapos na to. Yan yung ating hook na ginawa. Ito mga master, kuha kayo nung yung lagayan ng ink or yung tubo ng ballpen dun sa loob. Yan, ito po yun. Putulin nyo ng ganito kaikli. Yan. Para hindi kayo mapaso, kumuha kayo ng pang-ipit. Yan o. Sabay, darang na naman, darang. Yan o mga master o. Kakaroon siya ng ganyan o, yung parang gutter. Ganito yung magiging itsura niya. Pwede rin yung mga mga master, yung mga hose na galing sa mga lollipop, ganyan. Pwede rin naman yun. Basta malalaki yung butas sa gitna. Yung tipong sakto yung assist cord nyo. Yan o. Palaki natin yung butas kasi natakpan eh. Gawa ng darang siya. Yan. Yung butas niyan sa gitna mga master. Yan. Yan natin itutusok tong ating assist cord. Bali sa pagtusok nitong assist cord mga master, hindi nyo yan basta-basta mailulusot ng ganyan yan. Kasi masikip yan eh, medyo masikip yan. Ang gagawin nyo, kuha kayo ng nylon. Yan. Ito yung gagawin yung parang karayom. Yan. Para manipis muna. Yan po, yan, lusot na siya. Tapos hilain nyo. Yan, sama na siya, di ba? Yan ang diskarte doon para lumusot siya. Yan po. Tapos yung gagawin pala muna natin, ilayo natin yan. Bubuhol natin to mga master para may stopper siya. Stopper, yan. Ball natin, depende sa inyo kung gaano kahaba yung gagamitin yung yung assist cord. Sa akin goods na yan, mga 1 inch. Yan, mga 1 inch yan. Assist cord na nakalaylay. Yan po. Medyo mas mahaba ng konti dun sa isa. Yan, hindi sila masyadong pantay. Tapos yan, diretso natin ganyan yan.
Pangs. Yan. Yan na yan siya. Kakalang na yan siya dun sa may buhol. Bali, ganyan na yan mga master. Ganyan yung kalalabasan yan. Ito naman, ito yung mga rubber na nababanat yan mga master. Yan, ito yung mga rubber na galing dito sa ito yung mga ating mga skirt na nabili, yung pinantali nila sa skirt. Yan, inipon ko para may magamit tayo. Yan. So natin gagawin, kuha tayo ng mga skirt. Yan. Yan yung skirt natin. Pagpantay-pantayin lang natin yan. Kunan tayo. Tiyaga lang talaga sa pag-ayos kasi ano to naghiwa-hiwalay na. Maghiwalay-hiwalay. So ayan mga master, yan, naipon na natin yung ating mga skirt, mga rubber skirt. Pasok na yun natin dito sa pinaka parang pantali natin. Yan. Pitin lang natin ng ganyan. Yan. Pitin natin na maganda. Yan, lock natin yung pangipit. Sabay papagapangin natin yung rubber, nagpantali natin. Yan. Gapangin lang natin hanggang gitna. Yan. Para easy lang. Yan. Bahay bitaw. Hilain natin yung mga mas mahirap kasi ito mga master pag hinila mo siya. Kaya mas maganda pag pinagapang. Pero pag yung konting-konti na lang din naman, pwede mo na siyang hilain. Yan. Tapos ilagay mo lang siya sa bandang gitna. Yan, goods na yan. Goods na yan para sa akin mga master. Ito. Lagyan na natin siya dito sa hook. Bubukain na naman natin yung rubber na yon. Yan. Siksik natin yung pinaka assist cord. Kasi medyo masikip talaga yan. Pero mas maganda kasi mga master pag medyo masikip siya para hindi matanggal yung mga rubber skirt natin. Yan. Yan mga master. Ito na yung purpose. Ito na yung purpose nung ginawa natin sa yung parang hose ng ballpen sa loob. Yan yung purpose. Yan natin ilalagay yung rubber. Yan natin ibabalot yung rubber mga master. Kumbaga yan yung papatungan ng mga skirt natin. Yan medyo lang. Mahirap lang siyang ipasok kasi medyo masikip nga itong rubber natin. Pero kaya yan. Yan po. O, nailagay na. Bunutin na lang natin itong ating pangipit. Yan po. Kumbaga yung rubber natin, iniipit yung mga rubber skirt natin. Yung pinaka rubber na pantali or yung pinang-iipit natin. Iniipit ng yung plastic sa loob tsaka yung rubber mga master. Iniipit yung mga rubber skirt. Tapos ikalat lang natin pabilog o paikot yung mga rubber skirt natin. Yan maganda yung pagkakakalat niya. Yan. Ganyan lang yan mga master. Tapos baliktarin mo lang siyang ganyan. Yan. Hawiin mo lang siyang ganyan para gumanda yung itsura. Yan, hawiin lang siya mga master na ganyan. Yan. Ganyan na siya mga master. Yan Yan. Ganyan yung kalalabasan niya. Pag ginihila natin yan siya sa tubig, gaganyan-ganyan yan mga master. Yung mga rubber skirt natin para siyang kala mo yung mga galamay ng pugita, gaganon-ganon. Parang bibilog siyang ganyan. Tapos pag inangat, para siyang hinihila. Yan. Ganyan lang siya. Pwede rin yung lagyan na yung mahaba mga master na parang rubber din. Tapos kulot-kulot. Pwede rin lagyan ng ganon. Depende kung anong design ang gusto nyong ilagay. Sa akin ito lang muna linagay natin kasi tutorial lang naman to. Yan. Tsaka ganito rin naman yung ginawa natin nakaraan, yung nakakuha ng lapo-lapo natin. Ganito lang din. Yan. Goods na to. So ang sunod natin gagawin,
Yan, ito na yung ulo. Ang pinaka pabigat niya. Ito na yung tingga na binuhos natin sa takip ng bote mga master. Lulusot lang natin yan dyan. Yung pinaka assist cord. Ewan ko kung tuyo na yung pintura niyan. Baka may pintura sa loob eh. Lulusot lang natin yan dyan. Oh, yan na. Goods na yan mga master. Oh. Diba? Yan po yung itsura nyo. Yan po. Tendency kasi yan mga master, pag naglalaro to sa ilalim, ganyan-ganyan yung pinaka mga rubber skirt natin. Diyan yan sasakmalin. Yan. Yan yan sasakmalin yung ating ano. Saktuan diyan yung hook natin. Lamaan sila diyan, di dali mga master, di ba? Yan po. Yan lang. Ganyan lang po yan mga master. Sliding mother ang tawag kasi nag-i-slide yung ulo. Yan. Yan. Yan mga master, nag-i-slide siya. Meron yung mga mother jig na may alambre dito. Or yung may mga eye na alambre dyan. Tapos assist hook lang itatali dito. Tsaka yung may ano, may assist hook na may skirt. Yan. Yan ang itali doon. Tapos dito naman direkta na sa swivel. Ito, sliding to mga master. Yan. Dito lalagyan na natin to siya ng swivel dito. Sabay tali sa leader line. Pwede ring yung solid ring. Tapos kasi minsan papalit-palit tayo eh. Kung kunwaring gusto nyo gumamit ng jig, eh may swivel na yung leader line nyo. Lagyan nyo lang ng solid ring dito. Tsaka yung split ring. Para madali kayong magpalit-palit. Yan. Goods na yan mga master. Makakaloko na ng isda yan. So ayan mga master, hanggang dito na lang po yung ating tutorial. Bali medyo mahaba ng konti kasi maano rin talaga siya, trabaho rin din talaga siyang gawin. Pero pag nagawa niyo mga master at nagamit niyo, nakakuha, worth it naman yung ating ano, oras na ginugol. So ayan po mga master yung finished product natin dito sa ating mga bote. Mga takip ng bote. Ayan po. Maraming salamat po sa inyong panonood. At hanggang sa muli po. Sana nakatulong tayo sa ating tutorial na to. Hanggang sa muli. This is Prince Pudidi Fishing. Ingat ang lahat. God bless.